Breaking news, kakapasok lang, matindi to. Bagsak na. Ratings. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kaya nga sa satisfaction rating, net satisfaction rating ni Marco. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ng mga idol natin, Banateros. At isa dyan, si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Bagsak siya. Kahit Bagsak. anong pang bobomba, kahit anong pang maninira nila kay VP Sara Duterte, kahit ano ang pag-i-snub ng media sa kawalangyaan ng Marcos administration, bumagsak pa rin ang ratings ni Marcos. You know why? Taong bayan eh. Ramdam natin mga Pilipino. Hello? Kamusta brownout sa inyo? Bagsak siya, no? Kaya nga, di ba? Kung taong bayan ng pagbabasihan, talagang malalaman natin ang tunay na ratings ng isang namumuno ng bansa. Kung nagugustuhan ba nila o hindi. So ngayon, kung bagsak, ibig sabihin hindi nila nagugustuhan yung nagiging pamamalakad. 'Di ba? Kasi sa totoo lang nararamdaman namin ngayon, no? Kaming mga nasa baba, kaming mga nasa laylayan, nararamdaman namin na talagang humihirap ang ating bansa. Nakakalungkot pang isipin. 'Di ba? Ramdam namin ang mahal ng mga bilihin. Para kasing ang nangyayari ngayon, parang hindi na kami pinapansin. Kaming mga taong bayan, hindi na kami pinapansin. Yung problema ng Pilipinas, hindi na pinapansin. Talagang nakatutok na lang sila sa mga bagay na mga Duterte, 'di ba? Kung paano pababagsakin, kung paano 'di ba? Kung paano ganyan. Although may pinapakita naman sila na nakikipagpulong yan, ganito, pupunta ng ibang bansa, babiyahe sa ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, wala pa rin namang nangyayari. Ako, wala pa rin kaming nakikitang pagbabago. Hindi ko sinasabi, na ayaw mo lang kay BBM. Hindi ganun. Kasi sa totoo lang, no, ayoko naman maging bias o plastic. Na alam kong may ginagawang maganda si BBM dito sa bansa natin. Halimbawa, may ginagawa siyang maganda ngayon. Bakit ko sisirain yung ginagawa niyang maganda? Kung pag-uusapan natin dito yan, pag-uusapan natin ang maganda at maayos. Di ba? Kaso nga lang, wala pa tayong makita eh. Kahit nire-report nila na mayroong magandang nangyayari, tinitignan ko. Pero bakit ganito pa rin yung nangyayari? Na sinasabi pa nga, yung gasolina bumababa na ngayon. Parang bumababa, ganun pa rin. Kinukumpara ko pa rin siya, nagkakaroon kasi ng comparison eh. Kumpara natin nung panahon ni Duterte. Yung gasolina, may pandemic pa noon, ganito ganyan. O sa gasolina ngayon, talagang ang mahal talaga. 'Di ba? Yung dati, kay PRRD, napakamura lang. Hindi naman tumataas. Kahit yung mga bigas, may pandemic, hindi tumataas. Pero ngayon, nakikita naman natin, ang mga bigas, 55. O, medyo hindi pa maganda yon. Ang pinakamaganda, nasa 70, 60, 60 plus. Minsan kasi mga kababayan natin, tayo hindi natin ma-afford yun eh. 'Di ba? Lalong-lalo na kung maliit ang sweldo natin. Hindi katulad nung panahon ni PRRD, halagang 30 pesos, 29 pesos, maganda na yung klase ng bigas natin. Talagang maipagmamalaki na natin kainin. May mabibili ka ba bang ganun? Masaya kayo? Masaya kayo? Di ba? Kumusta brownout? Brownout pa rin, di ba? Dahil nga alam nyo na ibig ko sabihin. Dahil nga po, ladies and gentlemen, ito pong gobyerno na ito, wala naman talagang ginagawa para sa bayan natin. Tingnan natin ito I-play natin itong balita na to. Bumagsak sa pinakamababa net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Bumagsak ito sa negative 15 base sa survey ng SWS. Mas mababa yan sa negative 3 noong November 2025. Ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulo mula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Himay natin ang resulta ng survey. Mas kumaunti ang mga Pilipinong kontento sa pamumuno ng Pangulo. Mula 40%, bumagsak ito sa 33%. Dumami naman ang mga hindi kontento sa pamamalakad ng Pangulo. Umakyat ito sa 49% mula sa 43%. Isinagawa
ginawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan ng krisis sa langis at gera sa Middle East. Dagdag kaalaman mga kapatid sa lahat ng presidente matapos ang 86 people power, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakapagtala ng pinakamababang net satisfaction rating. Bumagsak sa negative 53 ang rating niya noong March 2010. Mga kapatid, Jig Manikan po. Ayan, so nakita po natin ha. Ang Grabe, no, humahabol na siya kay GMA. Na parang nakakaano yun, no? Parang nakakahiya yung gano'n na bumabagsak yung ratings mo. Parang ipinapakita sa'yo ng taong bayan na ayaw na namin sa'yo, umalis ka na dyan. Hindi na kami nakukontento sa sa pamamalakad mo, di ba? Bilang isang leader ng bansa, ganyan yung nakikita mo. Pero syempre, sasabihin nila, wala, survey lang naman yan eh. Hindi naman nila alam talaga ang totoo, gano'n. Mamaya gawa-gawa lang nila, gano'n yung mga kinakatwiran. Eh, ang dami naman nagagawa eh. Nasa Binante Claire, madami nagagawa, maraming ginagawa ngayon. O, kita nyo, kinasuhan yung senador. O, papahuli si Bato. Eh, yung mga ginagawa namin. Hindi, joke lang. Ayun. Kasi sa totoo lang talaga, kahit ibida ni Auntie Claire si wala, tayo. Kaya nga dito, ramdam pa rin natin talaga, taong bayan pa rin talaga ang sumisigaw eh. Kaya nga sa totoo lang, kailangan, hindi lang kayo nakatutok sa mga mayayamang tao. Bilang isang politiko, kailangan may attachment kayo sa mga taong nasa ibaba sa laylayan. Mas doon kayo mag-focus, mas sila yung pakiramdaman nyo. Kasi sa kanila nyo makikita talaga kung yung pamamalakad nyo is talagang nagkakaroon ng magandang resulta. Hindi sa mga mayayaman. Kasi hindi naman nila mararamdaman yan kahit tumaas ang mga bilihin. Kung mayaman naman yung isang tao na yon, kaya niyang mag-afford ng ganon. Kahit sabihin mo ang bigas ay maging 100 piso. Diba? Kung maging 100 piso yan, afford pa rin ng mayayaman yan. Bakit hindi nyo itanong sa mga kababayan nating nasa ibaba kung afford nila yung mga ganong klase? Minsan nga itanong mo, afford nyo ba yung 50 pesos? Siyempre, sasabihin ng mga kababayan natin talaga, hindi, siyempre mahirap eh. Kahit ako sabihin ko, hindi, mahirap eh. Diba? Bakit nung pandemic, si PRRD, nagagawa niyang 30, 29 lang yung bigas. Alam natin na baka imposible nang mangyari ngayon yun. Pero siguro kung kayang-kaya namang gawin yun. Dami lang naman kasing corrupts ngayon. net satisfaction rating ni Bongbong Marcos. When you say neto, ibig sabihin yung total ng nagtitiwala at hindi nagtitiwala sa kanya, bumagsak po as in negative 10. Grabe, no? Tapos sasabihin nila malakas si Marcos. Pero marami rin nagsasabi. Kaya sa totoo lang, no? Kaya nila ginaganyan si VP Sara nung mga galits kay VP Sara. Ilabas na natin si Marcos dito. Wag palagay natin walang alam si BBM dito. O kunwari, walang alam. Yung mga gustong magpapagsa kay VP Sara, nakikita natin na ayaw siyang maging presidente. Talagang, yun talaga ang pinaka-purpose nila. Hindi dahil dun sa mga ikinakaso nila kay VP Sara. Diba? Hindi dahil sa mga ikinakaso. Kasi alam nila, pag naging presidente si VP Sara, alam nilang magiging iba ang timpla ng palasyo. So kapag si VP Sara ay ma-impeach, mawala na siya sa eksena, si BBM, di na naman nila kailangang i-impeach yan eh. Diba? Kung merong mga nagbabalak ng gano'n, hindi nila kailangang i-impeach yan. Kasi sa totoo lang, kung ganyan na bagsak na ang ratings niya sa taong bayan, pwede na silang magpasok ng pwede nila itapat kay BBM. Kasi sa totoo lang, kay VP Sara, ang hirap humanap ng katapat sa 2028. Ang hirap. Pero kay BBM kasi, kung sino man yung i-endorse niyang presidente sa susunod, yun ang madaling hanapan ng katapat. Kaya hindi sila namumroblema. Doon lalong-lalo na is yung ratings niya sa mga tao is bumabagsak na. So syempre, sasabihin ng mga tao, ganyan si BBM, ganyan, bagsak. Yung ini-endorse niya pa kaya. Di ba? May mga taong ganun. So, sa iba na lang tayo bumoto. So, yung nanonood ng boxing ngayon, yung mga nanonood lang, popcorn sa Gedli, sila yung makikinabang yan. Sila yung magtutulak sa manok nila.
Siyempre, baka yun ang iboto ng tao kasi bago eh. Kasi parang wala na silang tiwala kay BBM, ganun eh. Hindi natatangkilikin yung ini-endorse niya. Kaya ganun lang siya kadaling matatalo. Pero kung si BP Sara ay nandiyadyaan sa 2028, wala talaga silang mahahanap na magiging katapat niyan kahit sino. Oh. Sa mga dahilan yan ay dahil po sa trabaho ni Auntie Claire. Kaya wag niyo tatanggalin niya si Yung Auntie pa Claire yung sa isa. Malacanang. Hindi, blessing po yan, sa totoo lang. That's how blinded they are. Akala nila, ito si Auntie Claire, nakakatulong sa kanila. Yan ang totoo eh. Akala nila nakakatulong sa kanila si Auntie Claire sa pag-atake sa mga Duterte. Kasi nilagay talaga siya dyan para atakihin ang mga Duterte. Yan yan, attack Ayun nga, mode yan. hindi ganun na nangyayari na maganda ang nagiging feedback eh. Mas lalong sumasama yung feedback eh. Kasi nga, okay lang sana kung kukunti yung sumusuporta sa mga Duterte, pwedeng bumanat si Auntie Claire eh. Kaso nga lang talagang napakalaki din ang suporta sa mga Duterte ng mga tao eh. Kaya nga umabot ng 30 million ng mga boto nila nung eleksyon. 'Di ba? Kasi para sa akin, hindi mo naman masasabing kay BBM lahat galing yung mga boto na yon, yung 31 million na yon. Oh. At hindi ko rin naman masasabing kay BP Sara yung boto na 32 million. Siyempre may hati pa rin silang dalawa dyan kahit papaano. Pero hindi naman natin alam kung sino yung mas lamang na mas malaki yung hati. Hindi natin alam kung kay VP Sara galing yung 25 million na boto, yung 20 million na boto, o kay BBM ba galing yung 20 million, o, di ba? Hindi natin alam. So, mas maganda yan, mas malalaman natin yan sa eleksyon sa 2028. Kasi once na manalo si VP Sara, kung ano ang lalabas sa kanya doon na bilang, yun yung bilang na sumama noon sa boto ni BBM. Diba? Siyempre, hindi pa kasama doon yung mga nasa gitna lang ng mga tao eh. Diba? Yung walang pinapaboran. Pero ako, kaya gusto ko makapasok si BP Sara sa eleksyon kasi gusto kong makita talaga eh. Gusto kong matapos yung usapin kay BP Sara na ang BBM o loyalist lang ang nagpanalo kay BP Sara eh. Diba? Pero, kesa na tumataas yung kanyang amo at kesa na bumababa si BP Sara Duterte, lalong kabaligtaran ang nangyayari. Oo. Pabagsak, padausdos si Marcos at si Vice President Sara Duterte, pataas ng pataas. Nakakita ng ganun. Ano yan ha? 24/7. Bakit mo, no? Ikaw yung presidente, ikaw yung galaw ng galaw, pero bumabagsak ang ratings mo. Diba? Dito kasi parang hindi naman masyado dapat pansinin ng Vice President, pero kita mo naman, mas lamang na lamang pa sa'yo yung Vice President mo. Nila sinisiraan ng mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara Duterte. O, di ba? Kaya napakatindi po nito. Oo. At ito magtataka ka mga kababayan. Makikita mo talaga na ang lupit eh. Kasi, bawat Pilipino siguro, tanungin mo sa kalsada, kung sino sa tingin ninyo ang tunay na may sala pagdating dito sa Ghost Flood Control Project, sigurado ako, unang ibubuk ang bibig nila si Romualdez, si Zaldico. Maaring yung iba sabihin, pati si Marcos, di ba? Marami rin magsasabi niyan, si Marcos. Pero ang sure talaga tayong bukang bibig niyan, Romualdez at saka si Zaldico. Pero, mantakin mo, ang kinakasuhan, yung majority senators o yung senator na nasa majority. Yeah? Saan ka makakita ng ganun? Kaya nga nakakatawa eh. Yung paisa eh. Di ba? Sila yung mga madalas binabanggit, si Romualdez, si Zaldico. Pero wala. Wala naman eh. Okay, si Tambi lang eh, di ba? Hindi nila kaya eh. Pero kita mo naman, oh, parang mas mauuna pang gustong ikulong yung mga majority senators kaysa kay Tambi, no? O kaya mas mauuna pang imbestigahan sila, no? Kasi hindi ko naman sinasabing may kasalanan si Tambi, no? Diba? Pero siya yung kinakanta ng mga testigo. Bawat testigo mo po, siya yung kinakanta. Tapos yung mga senador na yan, Diyos ko naman, wala naman masyadong kanta sa kanila, sila pa yung nadadali, lalong-lalo na, naging majority sila ngayon. Biglang nagkaganyan, mas parang nagkaroon sila ng mabilisang mga kaso.
Obvious na, lahat na ng tao pointing to Romualdez. Pero una pang makakasuhan ay si Si Jinggoy. Revilla, si Si- Chis Escudero, Cheese. si Estrada, si Villanueva, Oh. si Marcoleta. Mantakin mo ha, sa dami-dami ng makakasuhan na sumisigaw na niya sa mukha natin yung pangalan ni Romualdez. Pero ano nakasuhan ito? Sasampahan ng ombudsman ng kasong plunder sina Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scam. Parang miyembro ng mayorya ang dalawang senador. Live mula sa TV5 Media Center nung sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, nabanggit niya Ombudsman Remulla na Webes yung kay Senator Jingo. Yung kay Senator Villanueva ay may petsa na ba? Chiki, posible kang sa Webes no, isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kasunod yan ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na kasuhan sa Estrada at ang iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Matatandaan natin, Jiggy, na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado ay ibinunyag nga no, ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez na kasabwat umano sina Estrada at itong si Villanueva sa mga nakatanggap umano ng nasa 30% na kickback mula sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Pero Jiggy, itong kay Villanueva, baka daw 2 linggo pa ang ating hihintayin bago ito isampa Yung pagmumukha ni Bryce, hindi ka tiwa-tiwala. sa Sandigan Bayan. Jiggy. At nabanggit nga ni Ombudsman Remulla na kumbaga maingat daw yung pag-aaral na ginagawa nila sa mga kaso. At, Maingat pa talaga yan, ha? Anong klaseng pag-iingat ba yung ginagawa ni Boying? Ang pag-aano sa mga kaso nila? Wow! Ulam. itong kay Senator Villanueva, ano yung basehan daw nung kaso para sa kanya? Jiggy, kasama dyan sa mga basehan ay yung pagdadawit din sa kanya ni Senator projects ng pamahalaan. Para dun sa kay dating Speaker Martin Romualdez ay anong update dito? Tinawag nga yan, Jiggy, no, na grandest case ni Ombudsman Boying Remulla, yung kanilang inihahandang asunto laban kay Congressman Romualdez, kabilang dyan yung money laundering. No? At ang pinakamabigat na kaso raw ay conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Chis Escudero na mastermind umano sa budget insertion sa flood control projects ng ating pamahalaan. Pero itinanggi na noon ni Romualdez ang mga Si Escudero ang nagturo kay Romualdez. Ngayon si Escudero yung kakasuhan. Nangyana yan, no? Ay, nako, Boying. Yan talaga papel ni Boying, eh. Extrang hero. Tagapagtanggol ng naaapi. Mga naaaping tropa ko aking ipagtatanggol. Kaya kayong mga kumakalaban sa tropa ko, lagot kayo. kaugnay na ito sa mga proyekto at sinabi pa ngang hindi siya papayag na maging scapegoat o fall guy sa flood control scandal. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. No. Senator Jinggoy, meron pa kaming Ano tinatapos bang kaso? Sana pati yung kaso ng pagnanakaw ng sinampay sa kapitbahay, pinatong mo na sa kanila. trend at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahat. Pulidong-pulido, puro majority lang to. Ito yung pulido, kailangan niya mga majority na yan, yung kasuhan natin. Kontra yung mga yan, eh. Kaya kailangan pulido yan, mga tropa. Tandaan nyo, hindi ko kayo pababayaan, mga tropa, hanggat nandito ako. Ombuds! Yeah! Ano yun? Kailangan pulido. Yung mga terminology nito, halatang yung mga alam mo yun, para bagang, ayusin natin yan, pulidong-pulido yan. Pulidong-pulido, mauubos yung majority ngayon. Impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Ang bangis mo, Boying! Yan munang latest. Balik sa'yo, Chiki. Yan ang ulat ni Arles de los Santos. Grabe, no? Di ba, ito yung warning ni Senate President na Cayetano, na sinasabi niya na talagang kinukumbinse yung mga kasamahan lumipat sa majority at pag lumipat hindi nakakasuhan. At pag lumipat kakasuhan, agad-agad. Ano kaya, no? May sumubok na majority ngayon, no? Para may pakawalan yung majority. Lipat ka nga sa minority, tignan natin kung hindi ka kakasuhan. Kung itutuloy nila yung kaso sa'yo o hindi. Tapos kapag hindi ka kinasuhan, kuwari inatras yung kaso mo, lipat ka na dito sa majority, tapos yun na, bulgar mo na.
Mamaya baka maisip nila, mamaya mapanood ako ng Senator Alan. Gawin nga natin. Ito na, agad-agad, Estrada. Agad-agad, si Villanueva. No. Susunod pa, si Marcoleta. Di ba? Ang lupit. Alam mo, sa Bungis. totoo lang, tanga ka na lang eh. Tanga ka na lang talaga pag hindi mo ma-realize to. Ito mga media natin, tuwan-tuwa pa at bingi-bingihan sa ginagawa ng pamahalaan ni Marcos. Oo. Di ba? Ang lupit nyo. Ibang level kayo, sa totoo lang. Ang galing. Ibang Ang galing. level. O, ito pa. Tinan nyo to, ha? Ang lupit eh. Sabi ko nga naman, oo. Ito. Naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senador Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante. Bawal muna silang lumabas ng bansa dahil sa kasong plunder. Narito ang Grabe, agenda no? report ni John Kontakin mo, Manalo. lahat sila kinasuhan, puro pare-pareho lang, no? Puro plunder, no? Iisa lang ang kaso ng mga yan, pulido yan. Humarap sa Sandigan Bayan 7th Division ngayong araw ang panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman para sa ex-parte hearing ng isinampang request para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Pasado alas 10 ng umaga nagpulong ang Sandigan Bayan 7th Division na pinangungunahan ni Chairperson Lorifel Lacap Pahimna. Ayon kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Field Investigation Bureau Director ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, flight risk at maaaring takasan ni Marcoleta ang mga pananagutang maaari nitong harapin. Grabe, Ngayon pinag-iimbestigahan na siya sa mga reklamong plunder, indirect bribery at Pinag-isipan na agad nila na parang tatakasan ni Marcoleta yan eh, no? Advance na sila masyado mag-isip. Ang galing. Ang galing. Ang galing. paglabag sa Presidential Decree 46 o ang pagtanggap ng regalo. Parang iniisip nila, matatakot yan. Kasi kakasuhan natin yan. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Bilang public officials, ito anya ang naging pangunahing dahilan para hilingin sa Sandigan Bayan na patawan ng PHDO si Marcoleta na may kakayahang pampinansyal din anya ang lumabas ng bansa. Iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025 kung saan siya ay naupo pang congressman. Pagdidiin ng Ombudsman, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap ni Marcoleta. Sa isang privilege speech naman kahapon sa Sabihin mo, 2025 pa na-open pa ngayon, no? Senado, sinabi ni Marcoleta na nais lamang siyang Talagang patahimikin sa sinisid pagsasalita nila. tungkol sa flood control scandal at maging sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kanyang kaalyado. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya naman, kumbinsidong may sapat na basihan ang investigasyon laban kay Marcoleta. Agoy. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya, sa sinasabi niya sa Comelec, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon. Wala bang mga kasuhang minority dyan? Pasiklab na pa dyan, isa. Di ba sabi mo, 10? Sino pa ba yung iba? Baka mamaya dire-diretso yan sa 10, ha? Baka mamaya 10 majority yan, ha? Pag 10 majority yan, medyo kahina-hinala ka na, boying. Kung saan, Medyo tabig ka naman ng konti. sabi niya nga, na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang, Tagal-tagal na niya, bakit ngayon mo lang inopen? pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Inatasan na rin ng Ombudsman si Marcoleta at iba pang respondents na magsumite ng kanilang counter affidavit. Paano kaya ko si Marcoleta, kampi sa administrasyon, ma-open kaya yung ganyang kaso ni Marcoleta? Paano kaya ako si Chis Escudero is kampi sa administrasyon? Paano kaya ako si Jinggoy kampi sa administrasyon? Paano kaya ako si Villanueva kampi sa administrasyon? Kasuhan kaya sila ng ganyan? Yun yung tanong eh. Lipat nga kayo. Para malaman natin. Lipat kayo minority. Ng bahagi ng kanilang investigasyon. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin kaya natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay ng masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.